you adjust the frequency and volume a bit? Startups, originators, musika, kultura, the arts, politika, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan. We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands. Mabuhay. You're listening to podcast.ph. Welcome to the 7th episode of Martin's Man Cave. My name is Martin Andanar. You may listen to us in 3 ways: by logging into our main website, www.podcast.ph. You can also listen to us by keying in podcast space ph on soundcloud.com or key in podcast.ph on radionomy.com. You can follow us and like us on Facebook, Twitter, and Google+. Just type in Podcast PH. Our guest today fits the bill of a feel-good story about a poor person who makes it in the world big time. His story gives every striving individual hope that everyone can succeed, even with the barest of essentials. His story is one for the books and can be considered one of the most inspiring stories today. Isko was born on October 24, 1974 in the slums of Parola, Tondo, Manila. And Isko is going to help us out with this. His father is? Joaquin Dumagoso. And your mother? Rosario Dumagoso. Siblings? Wala, solong anak lang ako. Sabi nga ng nanay ko, solong tagapagmana ng malaking lupain, bulubundukin at umuusok pa. Smoky Mountain. Ayun ang makikita mo araw-araw eh. Talagang ganun na. Para siya sabi, mamanahin mo nga ito. And Isko is married to? Diana Lynn Dumagoso, who is a native of Las Piñas, same with Martin. No, yun. At ilan yung anak natin? Talaga, kaya parang tingnan mo, Las Piñas, tapos Tondo. But, talagang gano'n, hindi mo talaga masabi kung saan yung mapapangasawa mo. But usually, di ba, kapitbahay mo, kababata mo, kakilala mo, o kaklase mo. But in this case, talagang parang tadhana. Kasi 1 month lang kami magnobya eh. Tapos the following month, nagpakasal na kami. Meron kayong 5 anak? 5 kids. 4 boys and 1 girl. Namely? Joaquin, Patrick, Joaquin, Frances, Franco, and Drake. Si Drake, yung bunso. Siya yung almost 2 years old. His family was poor but hardworking, and while attending the Rosauro Almario Elementary School, he worked as a scavenger and a pedicab driver while studying at the Tondo High School. At yung Rosauro Almario, doon yung sa may Delpan. At nung grade 4 ako mag-umpisa na magtrabaho na magbasura. Kasi nainggit ako doon sa mga kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin, biro mo, may Betamax, may family computer, meron silang Game & Watch. O tapos kami, yung bahay namin, umihilang ang langit, tumutulo na yung bahay namin. Yung kapitbahay namin, bato yung bahay. Diba? May mga angkla pa, may mga seaman. Sabi ko, talaga pala mahirap kami. So I started working. Tumulong na ako sa nanay at tatay ko. Yung tatay ko naman kasi, kahit mahirap kami, may trabaho naman siya. Kaya lang, pag ma-duty sa pier, estibador kasi siya sa Pier 8. Yun. Minsan, pag walang dating ng barko, di wala rin duty. Kaya pagka walang duty, walang trabaho, wala rin pera. Ang talagang regular income, yung pagbabasura ko. Pero, itong sa bio mo, nakapagtapos ka ng Bachelor of Science in Management degree sa International Academy of Management and Economics. At ngayon, sophomore student ng Arellano University School of Law. Talagang pinagpatuloy mo. In 1998, by the way, at the height of his showbiz career, si Vice Mayor Isko, who started his political and public service advocacies. A 3-termer councilor, he is now serving his last term as Vice Mayor of the City of Manila. He is also the incumbent president of the Vice Mayors League of the Philippines. As councilor,
He authored pro-poor ordinances and resolutions focusing mainly on education, health, and medical care and housing. As presiding officer, he guided and steered the City Council to pursue a legislative agenda with the best interest of Manila and its citizens as its primordial consideration. Vice Mayor Isko, major public service initiatives are focused to help the poor and needy, and perhaps the office of the Manila Vice Mayor is the only office in the Philippines with a mini pharmacy called Butika ni Isko. Oo. Yung butika na yan, ang istorya niya kasi, nung bata ako, nagtai ako, no? Dinala ko ng nanay ko sa San Lazaro. Tapos kailangan ako iwan ng nanay ko doon sa katabing kama. Dahil kailangan muwi nanay ko para maglabada na may maibiling gamot. Kaya nung pumasok ako sa pamahalaan, talagang ang inuna ko talaga yung mga basic needs. Kung ano yung mga naranasan ko sa buhay, katulad ng kakulangan sa gamot, kapag may sakit ang pobre, o yung walang kasiguruhan sa bahay, pag kita mo doon sa records ng City Council, nung konsyal ako, ang mga pinasa kong mga ordinansa is palupa, yung kasiguruhan, na talaga may masasabing sa kanila yung lupa na yun. Tapos education, because I'm a product of public education. In fact, as you mentioned a while ago, I graduated my baccalaureate, but that was recently. Latter part na yun, nasa konseho na ako noon. Konsel ka na noon. Oo, kasi hindi talaga ako makapag-aral sa kolehiyo. Dahil hindi kakayanin ng nanay ko. But be that as it may, dahil nga ako'y napupulaanan na din ng mga kasamahan ko. Na, si Isko, wala yan. Artista lang yan masama pang impression sa amin sa mga artista na, siyempre, artista pumasok sa politika. Wala yan, bobo yung mga yan. Pa-cute-cute lang yan. Marami rin yung naririnig yan. So, I wanted them to stop. And I heard that at the time, UP, for that matter, offered the executive program para sa mga taong katulad ko, na hindi dahil lang sa artista, kundi mga taong napunta sa pamahalaan na kulang ang kaalaman o academic background on how to run government. So, I went there sa NCPAG to take up local legislation. That's the first time. Then I went back again to take up local finance. Ayun, hanggang sa tinuloy ko na rin yung kolehiyo ko. And so on and so forth. Sa law school. Dito nakalagay, no? So, bukod dun sa nag-establish ka ng ISCOM, meron kang Computer Learning Center na nasa siyam na lugar, no? Which have graduated over 12,000 students. 20,000 plus. 20,000 plus na. Yes, 20,000 mali plus. itong ano ko. Scholar ng Bayan project is a program that provides free scholarships to poor but deserving students. It's a college scholarship program na kung saan usually kasi yung scholarship mayroong mga qualification. Ang ginawa ko, kinausap ko yung mga school na accredit, naging partners namin. Sabi ko, we should not give requirements. I think ang alapin natin yung desidido. Mahirap, pero katamtaman lamang na bata, pero desidido na mag-aral. Kasi iba yung pagiging desidido Iba yung gusto lang mag-aral kasi talagang pinag-aaral sila ng magulang nila. Wala silang choice. Pero yung bata na mahirap, pero hindi naman ganun kagaling din, pero gustong-gusto mag-aral at he believes that the education is the key for a better future. So yun yung mga we have about at least modesty aside a little less than 5,000 college graduates. Tapos doon naman sa Isko Moreno Computer Learning Center, ba't ko naman yun itinayo? Kasi when we were studying in public school, elementary and high school, we were deprived of such technology. So I thought of coming up with a program when I got elected as a counselor then to give knowledge about new technologies. And at the time, pinagtatawanan din naman ako ng mga politiko. Ito si Isko, naman ito? Tinayo na computer school na to. Hindi naman makakain ng tao yun. That was 1999. Sabi ko sa kanila, pasasaan ho ba, it's a matter of time na ang bagong teknolohiya ay magiging bahagi na ng buhay natin. Kako darating mo ang araw na talagang
maraming forms of communication na libre natin makakamtan, ngunit hindi natin magagawa yun kung hindi tayo nakakaalam ng bagong teknolohiya. So, and, well, sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko minsan, pwede na pala ako magtrabaho sa Quiapo. Bakit? Akalain mo, nahulaan ko, darating ang oras na yung technology used to be a bisyo or luho. Now it's a necessity. Sa buhay ng isang tao, mapamahirap o mapamayaman. In fact, pag nakikita mo, kahit sidecar boy ngayon, may cellphone. O kahit mahirap, magsasaka, may cellphone, may computer, mayroon pang pisonet sa mga komunidad. So people are engaging into communication because into technology as a tool for communication. So we were right then na inabatan ko na yung mga taga-Tondo maging handa. Ay ngayon, nung naging vice mayor ako, pinlalawig ko, ginawa kong siyam. At yun ay nakadestino sa community. Kasi ang logic naman is ibaba, malapit sa kanila so that there will be no reason. Kasi minsan marami excuses hindi ko alam, layo puntahan, hindi ko kaya pamasahe. Ito hindi. Talagang kahit na uhugin ka, kahit na dugyot ang itsura mo, pwede ka pumasok doon sa Isko Moreno Computer Learning Center. Kaya ang dami namin na pag-graduate. And in fact, we have produced so many wherein some, not all, no? Some of them, may mga trabaho na because of the knowledge that they got through Isko Moreno Computer Learning Center. Pero ito, Isko, let me go through this. Bukod dun sa Computer Learning Center, bukod dun sa ibang proyekto na itinayo mo, meron ka rin tinayo na Ramon Magsaysay High School Speech Laboratory, no? At may computer laboratory din sa Mariano Marcos High School. Napakarami mong tinayo at meron ka ring language para sa English proficiency, no? Talagang ginawa mo ito, no? Yung recently, yung Manila Science, no? Sa may Taft Avenue. Bakit ko ba ginagawa yung mga yan? Alam mo, nung araw, in fact, hanggang ngayon, napakasama pa rin ng English ko. Still have bad grammars, minsan, nagkakamali pa rin. Kasi ang school of life ko is kalye, dyaryo, libro. Huli na ako nakapag-aral, Still, I'm trying to cope up with the challenges. Yung communication using foreign language. So, ang gusto ko lamang, wag nang danasin ng mga bata yung dinanas kong kakulangan. Kasi nagkakaroon ka na, mayroon akong inferiority complex pag usapang banyaga na. Nakakatawa lamang sa ibang bansa, hindi nila masyadong pinapansin yan. Hindi, hindi. Actually, dito lang ata sa atin. Dito lang yata tayo masyadong mapagpintas. In fact, kung nandun ka nga sa alam mo kung nasa abroad ka, nasa Amerika ka, tapos meron isang Spanyol na mag-English or Mexican na mag-English. Para sa kanila, sexy yung accent na yun. Pero ganito, no? Nabanggit mo na rin to. Recently, nagkaroon ka ng isang pulong sa Senado. Tapos parang pinagtatawanan ka ng mga negosyante doon. Tapos ikaw, dire-diretso ka lang. Yung iba nagagalit na kasi sa Twitter, sa social media, pa napakabastos daw na itong mga mga nakapaligid. Mga nakapaligid na kung mo nagkakamali sa English, pinagtatawanan. But they sided on you, no? Anong pakiramdam mo during that time? Well, kasi ganito, no? When you are speaking before the public, what is important is that, are you lying or not? Talaga namang, siguro kung nararamdaman naman ng tao ko, nagsisinungaling ka o sensible ka, or you really care, no? Sa katayuan ng suliranin ng Metro Manila. Actually, yung naging topic na nga doon, Metro Manila, supposed to be Manila lang. But the thing is, ako naman nagpapasalamat kahit papaano, no? Hindi yan nakukuha sa pagalingan magsalita, hindi yan nakukuha sa tali-talino lamang. Yan siguro yung nararamdaman siguro ng tao, yung compassion mo to come up with better things that you can offer to your constituency. Kaya ako talagang diretsahan, sinabi ko doon sa Senado na yung isang tao doon nagsisinungaling. Because they're trying to take the opportunity or take advantage of the problem by raising fees. Can you imagine that? Sabi ko nga dapat ito, kasuhan ito ng economic sabotage dahil
nagkakagulot na at nahihirapan na yung mga consumer tapos yung mamamayan nagte-take advantage pa to. That's why I'm known in Tondo na talagang once tumayo ko sa isang paniwala, kahit nasaan ako, hindi rin na siguro kaila sa inyo, kahit yung dating alkalde, kaya talagang nilabanan natin, kahit na kilala siya sa ibang bagay na medyo madilim na bahagi, but hindi tayo nagpatakot dahil naniniwala tayo yung kapakanan ng tao ang importante. Biro mo, di ba, may kasabihan na many are called but few are chosen. Kung lahat lang ng magagaling na tao at mayayaman na tao, sila lang ang pwedeng mamuno. Di wala nang karapatan ng mga ibang tao. Pero, binigyan ka ng pagkakataon ng taong bayan na makapaglingkod. Then, pag-igihan mo, umapa ka sa putik. Ako, it's better na umapa ka sa putik sapagkat ang putik ko, pagka natuyo at yung inapaka mo, may maiiwang kang landas. May maiiwang kang mga yapak. Okay, kaysa naman nasa buhangin ka, hindi ka nadudumihan. Pero maglalaho din ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. So, the point is, kahit na ano pang sabihin nila, basta ako, mahalaga sa akin yung kapakanan ng tao. Meron nga akong natutunan lately, nabasa ko sa isang desisyon ng Korte Suprema. And tumatak na sa isipan ko yun a few months ago. And I've been trying to, I've been trying to, talagang wholeheartedly practice that. Yung salus populi es suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Kaya no matter what, yan naman malalaan ng tao kung talagang totoo at kapakipakinabang yung ginagawa mo para sa kanila. Pero Isko, babasahin ko muna tong iba pang achievements mo dahil I feel that kailangan malaman to ng mga nakikinig sa atin through this podcast dahil we have to give justice to your biography, no. Thank you po. Well, hindi pa naman tapos yung buhay mo, no. Mahaba pa ito and I'm sure marami ka pang tatahakin na lugar at posisyon sa gobyerno. Pero ito, upon the invitation of the U.S. State Department, he participated in the International Visitors Leadership Program on U.S. mayors and local government held in Washington, D.C., USA, July 2011. And along with young legislators all over the world, they shared and discussed common concerns like population issues, waste management, education, healthcare, and traffic. In April 2012, Vice Mayor Isko attended the Executive Education Program of the John F. Kennedy School of Government at the Harvard University. Also, on November 2013, he attended the Oxford Strategic Leadership Program at the SAID Business School at the University of Oxford, England, after which he took a side trip to Paris, France, for an observation tour and took cognizance of matters which may be replicated back home. Acknowledging Vice Mayor Isko Moreno's initiatives to improve the plight of millions of Manileños, he was cited by the People Asia magazine as one of the 10 men who matter, and the list includes men of distinction from various fields and endeavors. Likewise, Gawad America Foundation, a California-based aggregation of Filipino Americans, accorded to Vice Mayor Isko Moreno its 2012 Most Outstanding Filipino in the Field of Public Service Award in fitting ceremonies held in Hollywood, California. At noong April 2014, in recognition of his advocacy and public service initiatives to make Manila a better place to live in, the pamantasan ng lungsod ng Maynila conferred upon Vice Mayor Isko Moreno a Doctor of Humanities on Community Development degree honoris causa. At the start of the new city administration, Manila Mayor Joseph Estrada embarked on a program meant to reclaim Manila's lost glory, and Vice Mayor Isko was appointed Manila Traffic Czar, the primary task of which is to install order and discipline in the streets of Manila. At papahinggan muna natin ng siguro ang isa sa pinaka-paboritong kanta ni Francisco Isko Moreno Domagoso, no? Mamaya
we will ask you questions about your personal life. No, siguro iiwan mo natin yung politika. Let's put that on the side kasi alam naman natin politiko ka at marami ring nakakilala sa iyo as the boy from Tondo who rose from rags, no, to the success that you have right now. Pero maybe when I play this song later, paliwanag mo kung bakit isa ito sa mga paborito mong kanta. Meron natang tinex May tinex yung staff mo na handog ba yan? Kanta, handog? Yung yung parang kailan lang. Florante. 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 So here it is. So mamaya, explain mo kung bakit ito ay isa sa mga paborito mong kanta. We'll be right back with Isko Moreno. Don't go away. Kasama pa rin po natin ngayon si Vice Mayor Isko Moreno or Francisco Isko Moreno Domagoso at yung awitin na yun ay Handog by Florante. At bakit nga ba ito yung isa sa mga paborito mong awitin? Well, if you look at the lyrics and understand it literally, na kaming mga artista, kundi dahil sa tao, sa kanilang hiyaw at paggusto sa amin, baliwala din kami. Especially in my case, no, hindi ako anak ng mga kilalang tao, hindi ako anak ng artista rin dati. Ako'y parang from nowhere. Sino nga ba mag-aakala isang araw bibigyan ako ng tarjeta? Alam naman nagbigay sa akin ng tarjeta, basurero lang ako. Yeah, who would thought, or at least a bank, no, sa isang taong ganun. So, dahil sa mga mayan, dahil sa mga tao, nakilala ka sa That's Entertainment through Kuya Germs. Tapos pinagigihan ko rin naman yung opportunity minigay sa akin. Nahiligan ako ng tao. So, parang generally speaking, bagay yung kanta na yan sa mga artista. Kasi talagang yun ang buhay ng artista. Hanggat may humihiyaw sa'yo, hanggat may kinikilig sa'yo, may hanap buhay ka. Dahil after that, wala na. That's it for you. At ang artista, hanggat wala kang wrinkles, hanggat wala kang guhit sa mukha, cute ka pa rin. Pogi ka pa rin. Pero inevitable, hindi maiwasan. Meron din batang ipapanganak, mas may itsura sa'yo, o maaaring mas magaling pa sa'yo, at mas maaaring kikiligin din. So, talagang kailangan handa rin yung artista na to pangalagaan yung karera niya na hindi na siya mag-upgrade siya kasi usually when you started young, tweetums ka lang, so market mo tweetums lang, pakit-cute lang. But as you go along the way, dapat you have to improve, or self-improvement also is needed in that career. Don't take it lightly. Actually, being in showbiz, it's a career. Kaya lang nagagasgas lang yung salatang career. Ano ang career mo? Wala ka ng career. Hindi, pero it's literally a career wherein you can be there all your life, like in the case of Eddie Garcia, Tirso Cruz III. Look at them now. Christopher De Leon, they started young, but they're still there. Kasi nga, kinarera na nila yun. So, kaya mahalaga rin yung kanta na yan na the same time to remind you of where you came from. Kasi importante yun, yung ang sikat, kapangyarihan at salapi ay isang pag pinagsama-sama mong elemento ay isang parang alak na nakalalasing sa kaisipan ng isang tao. Pag yan pinagsabay-sabay mo yan, por Diyos por Santo, at the end of the day, you'll end up with nothing. So you have to be humble also, na hindi ka invisible, na hindi ka pang matagalan. In fact, in reality, people will go. I mean, everybody of us. It's just a matter of time, when and how, no? But still, the end of the day, kailangan ka talaga maging humble ka pa rin. This is one of materials or things na I want to always remember. I want to remember always through paintings, songs, or mga bagay na ginagawa ko araw-araw para to keep my feet on the ground. So, nagpipinta ka? Hindi ako pipinta. Alam ba, meron akong kursunadang idea, okay. konsepto, paggagawa ko yun. Tulad nun sa bahay namin, meron akong pinagawang maliit na painting, batang nagtutulok ng kariton.
hindi lang para sa akin yun. Yung kasi pagpasok mo, parang nire-remind ko yung sarili ko, steady ka lang, basurero ka lang dati. So, inaano mo yung sarili mo. Meron naman yung sa mga anak ko. Easy lang kayo, ha? Kayo mayabang. Kaya nga hanggat maaari, pasin mo hanggang ngayon, bira nakakaalam nung sa mga anak ko kasi I want them to be regular and private individual. No? But I keep on reminding them, easy lang kayo. Dahil people will tell you, ba't yabang-yabang mo, yung tatay mo nga basurero lang nung araw. So that they will not experience those things in the near future, I reminded them of this material, songs or painting or anything na pwede ko may kwento, like kape-kape or comparison sa restaurant, ubusin yung pagkain nyo. Nung araw, kinakain ko, tira lang. Marami nagugutom. Those things. Pero Tusko, I want to ask you this question about showbiz also, paano ka napasok sa showbiz, etc. Pero bago yan, gusto kong pag-usapan natin yung mga magulang mo. No? I'm sure, kaya ka gwapo kasi nagmana ka kung sa tatay mo o sa nanay mo. Pag-usapan natin yung mga magulang mo. Tell us about your mother. Tell us about your father. Nanay ko, housewife, taga Samar. Nagbaka sakali siya sa Maynila. Sumama siya sa ahensya. Nung araw, ang tawag sa mga nagkakasambahay, pupunta ng Maynila, kailangan through agency. Pero ang tawag nung araw, ahensya. Medyo malakas tila pa nung araw. So, nag-ahensya siya, nagkasambahay siya doon sa Tondo. Tapos na-meet siya ng tatay ko. Yung tatay ko, akala na nanay ko, binata. Nadali yung nanay ko. Okay. Yung pala, meron ng unang asawa yung tatay ko. Bihira nakakaalam na anak ako sa labas. In fact, I think this is the second time I was asked about my parents. The first time was the other day. I was being interviewed by another station in another show. So this is the second time in this podcast that yun talaga ang buhay ko. Meron pa akong mga buhay sa sa parte ng buhay ko na hindi pa alam talaga ng tao because I was not asked. Why would you offer information if you're not being asked? Yeah, so. Like in this case, yun. Anak ako sa labas. May unang pamilya ang tatay ko. 11 sila doon. Sa nanay ko naman nanay ko housewife. But my father is very close to me. Nagtatrabaho siya sa pier, estiba siya. Nung una, seaman siya. Nung medyo bata-bata pa siya. Kaya lamang pag inisip yung seaman, dapat mayaman kami, di ba? Kaya lamang pag second family ka, yung benepisyo o yung sweldo ng seaman, o kahit nasa abroad siya, ay napupunta doon sa may marriage contract. Pag wala ka marriage contract, hindi mo makukuha yung sweldo. So, kung 2 taon ng tatay ko sa abroad, 2 taon din kami nga. So, parang tinatakas lang ng tatay ko minsan tulong sa amin. Tapos, nung nag-retiro na siya sa seaman, nag-stiba na siya sa pier. Tapos, halos buong buhay ko, kasama ko tatay ko. Actually, siya yung marami akong mga natutunan sa kanya. Unang-una na, yung tatay ko, ayaw nung napipirmi sa bahay. Kasi sabi niya, pag-iising mo sa bahay, 4 na sulok pa rin naman ang makikita mo eh. O di walang mangyayari sa iyo. May na sa labas ka. Yun, natutunan ko yun. Kaya tamo at 10 years old, natuto na akong maghanap buhay. Because of my father. Maraming bagay akong natutunan sa kanya. Yung pagdating sa pagsisikap. So eventually, iniwan din ng father mo yung first family niya? Hindi naman. Sumama sa inyo? Hindi naman. Halinhinan. Lagari. Lagari. Pag nagtatampuan sila ng nanay ko, doon sila sa kabila. Tapos susunduin ko naman para magbati na sila. Tapos yung mga kapatid ko naman doon sa kabila, mababait naman sa akin. Kasi lumalabas ako ang bunso eh. Saan mo nakuha ang itsura mo? Well, sabi nila sa tatay ko, sabi naman iba sa nanay ko. Sinong mestizo sa kanila? Hindi ko na ma-figure out eh. Kasi, alam mo, pagbilad ka sa araw. Lalo tatay ko medyo maputi rin nung binatilyo pa siya. So, wala kang half American blood or Spanish blood? Alam mo how I wish, no? Because I've been hearing a lot of friends, their story, family matters, kung anong lahi nila, natutunton nila, kanununuan nila. Pero alam mo, pagka mahirap ka,
ang iniintindi mo lagi, ano yung kakainin mo mamaya? Ano yung kakainin mo bukas? Hindi mo na naiintindihan yung mga family tree na yan. Para bang luho na lang yan, sayang lang sa oras. Kaya never namin, ako personal, never ko na figure out ano yung mga kanununuan namin. But I'm so blessed to have a mother and to have a father. And especially a mother na talagang nagsikap akong patapusin ng high school. Yun ang pangarap niya talagang. Kahit na nagtatrabaho ko, hindi ako pinapayagan niyang umabsent. Kahit na may sinat ako, unless talagang tinatrangkaso ako. But kahit na may lagnat lang ako, pinapapasok niya ako sa eskwela. Kasi sabi niya, grade 2 lang siya. Ang pangarap niya sa akin, mataas, makapagtapos ng high school. Dahil pag nagtapos daw ako ng high school, hindi na ako magbabasa ng diaryong pabaliktad. Tapos, pag ako tapos ng high school, pwede ako magkoleyo kahit kailan. Unlike kung hindi ako tapos ng high school, biro mo, mapasok ang high school kasi yung edad mo yung teacher. So sabi, mapapahiya ka lang. So sabi niya, tapusin mo high school. Tatay ko naman, grade 4. So talagang, yun ang pangarap nila sa akin. So I'm really lucky to have that kind of parents. Pero nanay ko, napaka-stricto. Bukod sa talaga mabait siya at masipag. Pero sobrang stricto na. Nakukulata ako lagi ng nanay ko. Kulata. Oo, talaga. Bisaya yun. Kulata. Bugbog. Bugbog talaga. But I'm very grateful sa mother ko. Sapagkat kung di ako natakot sa kanya, malamang adik ako ngayon. Malamang solvent boy ako ngayon. Malamang hold-upper din ako ngayon. So iniwas din niya ako. Very tough yung way ng pagdidisiplina niya sa akin. And sometimes, most of the time, physical. But dati, galit na galit ako But now I realize, kung di rin naging matapang ang nanay ko sa akin, malamang talonggis din ako ngayon. So, I'm very grateful. Kundi dahil sa pagsisikap nila sa halos mapatid ang dila ng nanay ko sa akin sa kasisigaw sa kalye. Gusto ko malaman kung ano yung of course yung values na tinuro ng nanay mo sa'yo. Yun nga, mag-aral. Importante. Saka wag maging timawa. Yun. Yung bang yung timawa kasi yung konting kibot ipinanghihingi mo sa ibang tao. Kita may kwento ko about bakit natayo yung butika. Diba? Pwede naman niyang siguro ihingi kung kani-kanino. Pero iiwan niya ako sa tabing kama. May sakit ako sa San Lazaro. Para umuwi, para maglabada, para may maibiling gamot sa akin. Lumaki akong lagi nilang pinararamdam na pagsikapan mo ang sarili mo dahil walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo. Pangarapin mo magkaroon ng sariling iyo. Pagka ikaw may bahay at lupa, umulat bumagyo, may mauwian ka. Wala kang makain, mamamatay kang dilat ang mata mo, pero meron kang masisilungan. So kahit ano mangyari, laging meron kang mauwian. Yun ang laging pinalalasan. Tatay ko naman. Tatay mo, yeah. Sabi naman tatay ko, well, dalawang bagay lang yan. Pag nakapag-aral ka, magtatrabaho ka. Pag hindi ka mag-aral, magtatrabaho ka pa rin. So, anong gusto mo? Pareho ka lang na magtatrabaho, di mag-aral ka na maigi, pilitin mo matapos yung high school mo. Mas malaki ang chance mo. So, lagi niya akong ini-encourage sa maghanap buhay na itaguyod yung sarili ko para pag nagkapamilya ko, maitaguyod ko yung pamilya ko. Sa kanya ko naman natutunan. Kaya hindi ako natenga sa bahay. Kasi nga naman, pagkagising mo, yun pa rin. Tapos kung anong laman ng bulsa mo bago ka natulog, paggising mo, yun pa rin naman yun. So paano dadami yun kung ihilata ka lang sa loob ng bahay? So it's better to go out and try to do some extracurricular activities na hindi ka naman nakakapamerwisyo ng kapwa or gamitin mo yung abilidad mo na makapaghanap buhay. Punta ako sa pier, gumawa ng kahoy, kuha ng tanso, darami, yung mais, yung katulad ng araw, o lakas-lakas ng Philippine National Steel, bumabagsak yun sa pier. So may mga bakal, yung mga loose cargo. So may nahuhulog-hulog yun sa truck. So ipon-ipunin mo yun, benta mo kay Mang Nano, doon sa may Mabago Street sa Kagitingan. O pagbenta mo ron, may pera ka na. O yung mais naman, kay Aling Remy, doon sa may Moriones, alam mo lang, kita ka na.
So, hindi ka talaga magugutom kung maabilidad ka lang. Kaya, in fact, hanggang ngayon sa Tondo, kung maabilidad ka lang, hindi mo kailangan mamerwisyo ng kapwa mo. Talagang merong way ng paghahanap buhay na basta marunong ka rin mabuhay within your means. Kung kumikita ka ng 50, tapos bibili ka ng bato na 150 o 200, imbis na yung 50 pesos mo pangkaya mo, pinandodroga mo pa, talaga magiging walang yan tao ka dahil naghahabol ka na sa bisyo mo. Pero kung halimbawa naman, kumita ka 50, ang bigas at the time, inabot ko pa 8-9. Inabot ko pa nga yung ganta saka yung kadiwa nung panahon ni President Marcos, mura pa bigas nung araw. So, pagbili mo ng bigas, ayos na. Tapos tira ka ng isang longganisa sa palengke. Magmamantika na yun. Pag nagmantika na yung kawali, isalang mo yung kanin, ayos na. May lasa na yung kanin. May lasa na yung kanin. Ano lang talaga, you should live within your means. Yun na, tayo mo yung nanay ko, ang liit-liit ng kaldero. Luluto yun. Sakto yun para sa amin. Anong sakto? Sakto para sa tanghalian. Tapos yung lamig para sa hapunan. Bakit? Para hindi na ulit magluto. Sa gabi. Sayang yung kerosene. Tama nga naman tapos, ito pa pala. Nanay ko, pagka Lunes, yung uniforme ko, hindi niya lalaban yun. Yun pa rin nasusuot ko sa Martes. Kasi mahal daw ang Ajax. Magsaka magninis-nis yung tela. Kaya ang gagawin niya, hindi niya lalaban. So, anong gagawin ko? Mag-iingat ako pag Lunes. Kailangan di madumihan yung uniforme ko. So, yung mga ganun bagay, nung araw parang di mo, sigurado kayo. But, you don't understand it when you were young. But, ngayon may pamilya ka na, marirealize mo na lahat yun. Ilang taong ka naging artista? Sino nakadiscover sa'yo? Kailan medyo guminhawa ang buhay mo? Pero bago mo sagutin yan, eto muna. Based on our research, isa rin to sa mga paborito mong kanta. Mamaya, we'll find out kung bakit Wonderful Tonight ni Eric Clapton ay isa sa mga paboritong kanta ni Vice Mayor Isko Moreno. Don't go away. At bakit nga ba napaka-wonderful ng Tonight ngayon? Una, nung nag-aartista ako, isa sa mga audition ko, kasi na-discover ako sa Lamayan ng Patay. Doon ako nakita ni Daddy Wawi Rojas. Binigyan niya akong tarjeta, tapos inalok ako mag-audition sa DATS. Nung nag-audition ako kay Kuya Germs, natanong ako, ano bang talent mo? Marunong ka ba kumanta? Ang sabi ko, hindi po Pero lahat po ng bagay na pag-aaralan. Tapos sabi niya, anong alam mo? Siyempre, di ko naman pwede sabihin, hindi para ako marunong umarte. Hindi na ako marunong kumanta, di pa ako marunong umarte. So, napilitan ako. Sabi ko, marunong po ako umarte. So, umarte ako. So, anyway, to cut the long story short, natanggap ako sa That's Entertainment. Then, I have to fulfill my promise. Wherein, siguro, binigyan akong sabi mo, pag-aaralan mo So, ginawa ko. Isip kami ni Daddy Wawi ng mga kanta, paulit-ulit lang yung tono halos. Ayan, isa yan. Achy Breaky Heart saka Wonderful Tonight. Ang tawag ko diyan Quadro Platinum. Kasi lahat ng show, provincial shows, kasi pag sa DATS ka, sikat ka sa probinsya Kahit hindi ka pa masyadong kilala, may value ka na. I got paid for one night, isang show, 2,000 pesos. Wow. 2,500. Tapos sa isang gabi, nakakatatlong probinsya ka. I mean, bayan sa isang probinsya. Ang laking pera na nun. Nung nagsa-sidecar ako nung high school, 50 pesos lang ako halos a day. Imagine mo yun. Times 30 days, that's 1.5. So, talagang pinilit kong aralin. Kaya yung Wonderful Tonight na yan, medyo madaling ikantahin. Kasi nabibisto na ako, nagli-lip-sing ako noon Kaya kailangan ko talaga siya kantahin. So, isa sa mga, nung natutunan kong pa konti-konti, ulit-ulit na lang. As in, literally, pati sa Japan, kumita pa yan. 8 beses ako nag-tour sa Japan. Kita pa rin yan. Malaki na utang mo kay Eric Clapton. Ilan taong ka na-discover? 18 years old. 18 years old ako noon. So, nakapagtapos ka na high school? Kapagtapos na ako ng high school, in fact, at that time, nag-aaral ako sa PMI.
Kasi yung ginawa ko noon, dahil hindi na nga ako makapag-aral sa koleyo, pero gusto ko maging kapitan ng barko. Para pag nagisiman ako, magiging bato ang bahay namin, makakabili ako ng Betamax, makakabili ako ng mga, yun nakikita ko sa mga kapitbahay ko. So, the only way to have it is to go to study and pagigisiman. Ginawa ko, 1992 ako graduate sa high school. Simula Abril hanggang Setyembre hindi ako nag-aaral. Lahat ng kinikita ko, piyait kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. At yung kalahati ko, iniipon ko, pang tuition fee ko ng Oktubre. That was October 1992. On the year after, the following year, which is January, namatay yung kapitbahay namin, si Aling Nita. Sumalangit daw ang kaluluwa ni Aling Nita. Lagi ko nababanggit. Dahil sa kanya, nakita ako sa lamayan ng patay. Doon ako na-discover. Okay. Ilan taong ka naging basurero, naging sidecar boy, bago ka naging artista? Nung grade 4, doon ako mga 10 years old ako noon. Hanggang sa mag-high school ako. 18? Mag-high school ako. Nung first year high school ako, niloloko na ako ng mga kaklase ko. Na alam mo, sa Manuel kasi hindi alam mo paano ako tinutokso sa high school ng mga klase ko. Ang tawag nila sa akin, Mayor. And I really swear to God, they call me Mayor. Mayor, ginaganon ako. Alam mo bakit? Kasi basurero ko, di ba? Meron nun kami dating alkalde, si Mayor Mel Lopez ng Maynila. Meron siyang programa, Let's Keep Manila Clean and Green. Hakutin ang basura. Ako basurero. So, naloloko ko ng mga klase ko, binubuli ako. Mayor. Sabi ko, sige nga, promote ko yung sarili ko. So, high school, tumigil ako sa pagbabasura, nag-sidecar naman ako. Hanggang sa makagraduate ako ng high school. So, that was at least mga 17 ako noon. Pagtapos ko yun, yung tinuloy ko, hanggang sa makapag-artista ako. Tapos, nung naging artista ka, na-discover ka nga na That's Entertainment, Kuya Germs. Tapos, ilang taon bago ka naging politiko? 18 years old ako noon, nung makapag-artista. Tapos, 23. 5 years after. The peak and height of my career. I entered into government service. 23. In fact, modesty aside, I broke the record of the City of Manila. Twice na. 2 records na. As we speak, the youngest councilor ever elected in the City of Manila. It was then former Senator Maceda. He got elected at the age of 23 also. In the 1952 or 59 City Council. I got elected in the 1998 election at the age of 23 also. Pero ang birthday ni Senator Maceda is Abril yata. Ako ang birthday ko, Oktubre. So, what happened is that mas bata ako ng ilang buwan. So, I got the record of being the youngest councilor ever elected in the City of Manila. Second, the youngest vice mayor ever elected was former Mayor Gatpuno Antonio Villegas. He was then a vice mayor. He got elected as a vice mayor at the age of 38. He became the mayor of the City of Manila at the age of 40 or 41 by rule of succession because sumakabilang buhay si dating Mayor Lacson ng Maynila at nag-assume siya ng office. But he got elected as vice mayor at the age of 38 and I got elected at the age of 32. 32 years old. So, dalawang record na yun sa Maynila. Kaya nga, malaking challenges din. Ang challenge is that some people would think that masyado akong bata. That's why I have to prove more or work double time. One, to offset yung artista lang o yung hindi nakapag-aral. Ang dami kong ino-offset Tapos bata. Yun. But, I'm grateful also to Manilans. In spite of all those setback, bata, artista lang, still they continue to trust me to be their, to serve them. I'm very grateful about it. When did you start to dream big? Ilang taong ka nun? Nung talagang nagising ka na
Kasi alam mo, nakausap ko si Tony Meloto, yung sa Gawad Kalinga. At the age of 10, 11, umakit sa puno at sinasabi. Tapos doon siya talagang he would dream big kasi mahirap lang sila, etc. Pero sa'yo, ilang taong ka nun? Actually, nung ma-realize ko mahirap kami, doon ako nag-umpisa. Ilang taong ka nun? About 10 years old. Sabi ko, mahirap kami. Ayoko mamatay ng ganito. Aalis ako sa lugar na to. So the only way at the time na alam ko para makaalis ako sa kinalalagyan ko is education. That's why I listened to my parents and finished my high school, and I did not allow them to stop me. Of course, they won't stop me kung ako naman magpapaaral sarili ko. I did not allow the situation to stop me, actually. It's more onto that. Na hindi ko papinayagan yung challenges. So, kaya ginawa ko talaga minto ako. Ipon, kalahati sa nanay ko, kalahati sa akin, aral ako ulit. Tapos hanggang yun lang, na-discover lang ako mag-artista. So, since then, dahil gusto ko maging kapitan ng barko, between squatter, between a basurero, being a ship captain is literally the biggest dream that you can ever imagine already. Yan ang pinaka talagang malaki ng... Kapitan ng barko kasi yung tatay mo naging seaman. Naging seaman. At nabanggit mo na close kayo ng tatay mo. So yung tatay mo siguro isa rin sa mga angkla ng buhay mo. Oo. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung pagpupursige, sa kanya ko lahat natutunan yun. Paghanap buhay, sa kanya ko lahat natutunan yun. Kasi nga, hindi nga siya natigil. Kung na-imagine mo, kung araw-araw nakikita ko, tatay ko nakahilata. Chances are, ako rin hihilata. Yun ang ginagawa ng tatay ko, mukhang yun ang tama. Hindi ka ba nalungkot, Isko, na of course, yung tatay mo, well-to-do naman sila. Tapos, eventually, naghirap na lang siya dahil lumagari siya. Ito mo. Tapos, nabanggit mo kanina, off-mic, na sa inyo na namatay ang tatay mo. Ang istorya kasi noon, nagkasakit ang tatay ko kasi masyado niyang ginusis San Miguel Ayun. Kaya tinamaan siya sa pancreas. Nung nag-aartista na ako noon. That was 1995. Pinadala namin siya sa PGH, ginamot siya. Tapos pinadala ko sa Amerika, ginamot siya. Pag-uwi dito, tumakas siya sa ospital. Tumakas siya kasi nakaramdam siya na mukhang aabutin siya. So, tawa nga ako noon may pasalubong po siya sa akin, Marlboro, saka Hustler. Hustler? Yung magazine. Mga bold yun binigay niya pa yun sa akin sa airport. Pasalubong niya sa akin. Tumakas siya sa ospital. Wow. True enough, from the airport, galing siya sa operation noon, a few weeks lang. Nasa hospital siya. Dumiretso na kami St. Luke's. Sa St. Luke's, inabot kami isang buwan. Yun. Doon na disgrasya ang tatay ko. So, tapos, siyempre, ito na. Ayan na, eksena ng pamilya na to. Siyempre, sila original. Nag-usap kami nung panganay namin sa kabila at ako, at saka yung nanay nila, at saka yung nanay ko. Sabi ko, huwag na kayo mag-away-away. Wala na kayong pag-aawayan. Sabi ko doon sa dalawang yung nanay ko at nanay nila, nag-agree naman sa akin yung mga kapatid ko, mga half-brothers and sisters ko. Then, what I did is that, I took care of everything already, and pagsaluhan nyo na lang. Artista ka nun, no? Artista ko. Wala ka pa sa Wala pa sa konseho? Wala pa. So, napapayag ko sila. So, nakaraos yung lamay. Napagbati ko yung dati magkaaway. Kaya, tas nung namaya pa rin yung mami nila, pumasyal din ako, nakapasyal din ang nanay. Kumbaga, everything, dahil matatanda na rin naman. Okay na. Nagtinuan na rin pare-pareho. Yun. Yung story na. Mala teleserye. Yung napapanood natin sa telenovela, talagang... Nangyari din. I mean, it's a normal thing na nangyayari talaga sa... Existing siya. Hindi lang siyang katang-isip ng mga scriptwriter, but it's literally happening. Whether sa mayaman, kilala, o mahirap na pamilya. Either way. Pero man point sa buhay mo, Isko, na kailangan mo ng ibang tao
para bigyan ka ng lakas ng loob para gawin to? Kailangan mo magbasa ng self-help book para, para lang ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Oo naman, oo. Alam mo yung kasabihan, no man is an island? Totoo yun, lalo na sa showbiz. Sa showbiz, you really have to mend your ways, your attitude, for that matter. You really have to be very careful with your attitude. Because you're going to live with within the microscope. So you really have to be very careful. Dealing with people. You need people around. Kailangan mo talagang tulong nila. At mahilig din ako sa mga libro. Dami kong libro sa bahay. I really read a lot. Yung kailangan mo yan kailangan mo talaga yan. Yung mga libro na minsan na nailethala. What depresses you? Well, when you see on TV, may mga helpless na tao. Because I always know the feeling. Yan talaga, nakakalungkot yun. Saka pag yung bata may sakit. Kasi I can see myself. Yan talaga. At, well, in government service, pag nangibabaw yung ugali ng ibang politiko, mas nangunguna yung pamumulitika niya. Ayun, nakakalungkot lang. Ito, kung makapagsalita sa telebisyon, uncorruptible, siga. Pero malaman-laman mo, interest lang pala niya ang nangingibabaw. So, malulungkot ka. And the only way is, dalawang bagay lang. Malungkot ka na lang at tumameme ka dun sa isang sulok. Or, try to move on and focus and to continue. And sometimes, in doing so, may masasagasaan ka na. Yun na yung away politika. Pero sa akin, I don't mind. Tanda mo, Martin, I have nothing to lose. Always remember that. Ang puhunan ko sa buhay ko, laway. Pawis. Wala akong ibang puhunan. Kaya, hindi po ako matapang, pero wala naman mawawala sa akin. Kasi, tingnan po ninyo. Halimbawa, like in this case, being a vice mayor, kung mawala po ako sa pwesto, ano pong bago sa akin? Dati naman po ako hindi vice mayor. Kung mawala po itong suot kong polo ngayon, ano naman sa akin? Dati nga, sando lang, nagkakatalo na. Itong maong na to, pwede naman akong bumalik doon sa recto, sa Isitan, sa underground. Makabili ulit ng Levi's 501 na peke. So, there's nothing new. Kaya laging malakas ang loob ko na hindi ka kailangan laging people pleaser. Sometimes you really have to state your thoughts, yung sabihin mo, at minsan kailangan mo iparealize sa isang tao, teka, ako wag mo kong palulusutan. Kumbaga, kailangan diretso mo yung tao. Kasi pag people pleaser ka, ang tendency, takot ka mawala sa pwesto. Kasi alam mo, may magtatampo sa gagawin mo. But, ba't mo naman magtatampo? Kung yung gagawin mo naman makabubuti sa higit na kararami. At yung gagawin mo, at yung bagay na sinasabi mo, ay isang bagay na pakikinabangan niya ng habang buhay. Kaysa naman, bibigyan mo siya ngayon ng band-aid. O kaya, lawayan mo na, anak, nausog ka. O lawayan mo sa ulo. Things. That's why walang nangyayaring direksyon sa pamamahala. But it will take time. It will take time. But in our own little way, we're trying to do our best to excel from the field of undertakings we have. Ito yung nabanggit na mo kanina na isa sa mga angkla mo yung tatay mo. Sino pa yung ibang angkla mo sa buhay? Well, nag-showbiz ako, si Daddy Wawi, si Kuya Germ, si Lars Santiago. Yun yung mga katulong ko. At yung mga showbiz reporter na nagka-interest sa buhay ko. Kasi nagulat sila Tapos, actually, nirikisa pa ako noon. Hindi sila naniniwala. Noong bandang uli, talagang pinupuntahan nila yung lugar ko doon sa mabuhay. Sila rin na nagugulat. At nung bandang uli nga, nobody can argue it anymore. That's why, tuloy-tuloy lang. Yung mga
producers, TV stations, mga ano yan katulong mo yan sa buhay. Because without those people, who will produce your movies? Who will produce your series? Who will get you? Kasama yan. Nanay mo rin, nabanggit mo kayo nanay. Oo, yung parents ko definitely. Definitely. Sila ang lagi kong pamantayan na mabigyan ng magaang na buhay dahil buong buhay nila naghihirap na sila. So, at least maibigay ko man lang yung komportable. Kasi yung paunla rin that's another thing. It's literally a big challenge. But yung pag-aangin, yung maging komportable yung pamumuhay nila. Tsaka yung pangarap niya magkaroon siya ng sariling kanya. Yun, madaling na itupad naman yun. Sa awa ng Diyos. Kumusta ang nanay mo ngayon? Yung nanay ko, medyo okay naman siya. Medyo ano lang. Meron din siyang karamdaman ngayon. The same thing with my father. Pareho sila naging sakit. It's just that kaming dalawa ng doktor, nag-uusap kami, ayaw na namin ipagalaw. So we're just trying to make the best out of it, best time, effort, hanggat nandiyan siya. But inevitable. Total, I preach this also. Na lahat ng mga magulang natin magpapantay talaga ang paa. Inahanda ko na lang ang sarili ko. But yun nga, pag nawala na nanay ko, uli lang lubos na ako. Yan yung sinasabi ko sa mga anak ko. So, mahilig ako sa bata at saka gusto ko nga maraming anak. You would not understand why because kung hindi ka rin nag-iisang anak. Kasi kita mo ngayon, halimbawa lang na just for the sake of conversation. Wala pa akong asawa, wala akong nobya for that matter. Tapos wala ng tatay ko. Tapos posibleng mawala ang nanay ko soon. Sino na lang ako? Ako na lang mag-isa. And that's it for you. I mean, good thing I have a wonderful wife and kids. But still, sometimes you feel alone. Kasi siyempre, lalo na kung yung mga mahal mo sa buhay na nagbigay sa'yo ng katibayan ng kalooban, na nagpursigi sa'yo, na ilayo ka sa mga masasamang bisyo, ilayo ka doon sa mga masamang elemento. Kahit na hindi ka nailayo sa lugar na yun, pinilit ka pa rin na mailayo sa mga masamang gawain. So, you always remember that. Especially, minsan maalala mo lang siguro yun dahil komportable na buhay mo ngayon. But I think it goes to everybody. Na at certain age of our life, that we will remember yung payo ng mga magulang natin. Lalo na siguro pag magulang na tayo. Unti-unti natin. Sabi ko, nako, lagot. Ito yung sinasabi sa akin ng nanay ko nung araw. Sinasabi sa akin ng tatay ko nung araw. Kaya maganda yung kwentong yung kanta ni Freddie Aguilar. Di ba? Yung anak. Yun, parang ganun din talaga ako ngayon. Sa mga batang nakikinig po. Maaring pasay na nga ito. But I hope you don't mind reminding you also that it's better to listen to your parents. And literally, ako, I have no regrets. I've listened to them. And in fact, I'm very grateful about my parents. And talaga maniwala ho kayo. Ako, pagdating ng araw, unti-unti nyo marirealize, tama pala yung nanay ko. Tama pala yung tatay ko. Minsan lang, nasusuway tayo, gimmick tayo, kailangan pa natin tumakas. Lalo na kung may kotse, pwede na mag-kotse. But at the end of the day, mga kababayan, ako, por Diyos por Santo, you realize, nga, ano kaya nararamdaman ng nanay ko ngayon nung araw na ngayon kakabaka. Saan ba yung bata? Ba't hindi pa umuwi? Alam mo, Isko, your life, ang buhay mo ay isang fairy tale na naging totoo. Fairy tale that has come true. What is your end in mind? How would you want your fairy tale that has come true to end? Anong gusto mong mangyari? Well, it's really a fairy tale. But I always believe that what happened to me is divine intervention. I'm nothing. I'm nobody. There's nothing special about me. Hindi po ako gifted child. Hindi po ako umiinom ng hindi po ako bona kid. Lang tinitira ko nung araw. So
There's nothing special about me. But what happened to me is, I believe that without God, I am nothing. Totoo po yun. At, hindi po ko pala simba, no? Pero napalaki ko ng nanay ko na magdasal araw-araw. Halos araw-araw po nagdadasal ako. To thank God of what I have, where I am, and offer God to help others. Not for me to help them, but for God to utilize me as a bridge. So kung ano yung naitutulong ko sa tao, lagi ko, kaya pag napasin mo sa television or minsan sa opisina, papasalamat, Vice Mayor, thank you po. Hindi, salamat ko kayo sa Diyos. Lagi ko sinasabing ganun because I prayed for that na gawin akong tulay. So anong ending? Well, I don't know. But how I wish, I'll have at least a comfortable life. That I'll be given an opportunity to enjoy my remainders of my years in a very quiet environment. I mean, life, for that matter. Kasi I want to retire at the age of 55 because I've been working all my life, 10 years old. My God. Nakakaramdam na din ako ng kahit. Kaya nga, kung ako papalarin na mag-alkalde balang araw, and hopefully, I'll go straight all the way. Magmimilagro na ako sa Maynila at gagawin ko na to move heaven and earth to offer better things for our citizen. Kung hindi man, okay, PMA, pahinga muna anak. That's life. Wag mo ipipilit ang isang bagay na hindi iyo. Alam po ninyo, ito po may share ko lang. Minsan parang gigil na gigil tayo sa isang pangarap natin. Pero minsan wala akong masama makinig sa Diyos. Minsan yung pag hindi natin nakakamtan yung pangarap natin, minsan pinariringgan na rin tayo ng Diyos Huwag na ipilit. Meron akong binibigay na iba para sa iyo Ayaw mo lang lingunin. The same story, there's a story, if I may share it to everyone. Minsan kasi nakakaligtaan natin na maging grateful of what we have, or minsan nasa harapan na natin, minsan pinakinggan na yung dalangin natin, hindi pa talaga tayo nakikinig. There's a story, yung isang mamamangka, pumunta siya sa laot, na tumaob yung bangka niya, so lumalangoy siya lang mag-isa. Siya'y madasaling mangingisda. Madasalin siya na tao. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sabi niya gano'n. Dahil siya madasalan, naniniwala siya sa Panginoon Diyos. May dumating na barko. Dumaan. Tinutulungan siya. Halika na kayo, sumakay na kayo. Hindi, tutulungan ako ng Panginoon Diyos. Ililigtas niya ako. So, hindi siya nakinig doon sa barko. So, umalis yung barko. So, langoy pa rin siya ng langoy. Tapos lalangin pa rin siya, Diyos ko, tulungan niyo po ako, naniniwala po ako sa inyo. So, dumating na naman yung isang barko. Inofera na naman siya ng iligtas siya. Sabi na naman ng mangingisda, hindi, ililigtas ako ng Panginoon ko. So, umalis yung barko. Bandang huli, madalit salita, namatay yung mangingisda. Dahil wala nang dumaang barko. Nangawit na siya, ang tawag diyan na pulikat, namatay. So, nasa langit na siya. Then, he start questioning God. Diyos ko, bakit nung panahon na nangangailangan ako, buong buhay ko, naniniwala ako sa iyo. Nanalangin ako sa iyo. Naniniwala ako na ililigtas mo ko. Pero hindi mo ko pinakinggan. Hindi mo ko niligtas. Sumagot yung Panginoon Diyos. Anak, 2 beses kitang pinakinggan. Ayaw mo lang makinig. 2 beses kita niligtas. See, yung moral of the story is that sometimes may mga bagay tayong pinipilit natin, pero meron mo ibinibigay sa atin ng Diyos na baka naman minsan, you really have to assess also. Hindi masamang mangarap. Tuloy-tuloy lang yan. Yan ang magbibigay ng liwanag sa tatake mo. But the thing is, consider also other things. And also be happy of what you have. And if you were given an opportunity, pagbutihan mo naman. Pagbubutihan mo naman. Kasi
wala naman tumatamang 2 beses na kidlat sa isang lugar. Sayang naman, di ba? Kaya kita mo, nung mag-artista ko, sino mag-aakala? Kaya ang dialogue ko sa'yo kanina sino mag-aakala? Who would ever thought na isang basurero, di ba? Pwede mag-artista, banilin. Ang dami kong banil, yung libag na sa balat. Siyempre, sa basura ang araw-araw, sa araw ka araw-araw. So, isang araw, di ba? Tapos, pagdating mo doon, pinayagan ka makapag-artista without any talent. So, nandun ka na. Pasok ka na. So, anong ginawa ko? Ayun, andun na sila Lara Santiago, Lito Maniago, no? Tinuruan na ako mag-acting, nag-inaral ko, iniskwela ko. So, nung naging craft na siya, unti-unti na akong yun, nominate na ako as Best Supporting Actor, naging telesine prince ako, even in Singapore, I was nominated in my career, in my acting career. So, nakita ng tao, hindi ka lang isang istorya. Yung istorya mo kasi, it's true. Nakakabilib, maaari, no? Pero kailangan hindi tumigil dun eh. Kasi sabi na nga ng Panginoon Diyos, eto na, binigyan na kita, pag-igihan mo na. So, I think that story, it goes to everybody, in every field of undertaking. Whether you're in broadcasting, private sector, manager, janitor, all the way. Sa lahat ng uri ng tao. It's a general concept that once you're given opportunity, grab it at pahalagahan mo, pagbutihan mo. Slumbo questions before we end this program, no? What's your favorite color? Blue ako, blue. Navy blue. Navy blue. Navy blue. Anong bakit navy blue? Wala lang. Gusto ko lang yung blue. Hindi ko rin alam. Attracted ako sa blue. Kasi mo lagi ako may shade of blue ako lagi. Anong pinaka-paborito mong ulam? Sinigang, munggo. At pangus. Pag isda kasi, maselan ako sa isda. Alam mo bang kahit pobre kami, bira akong kumakain ng isda? Bakit? Wala. Hindi ko talaga kaya eh. Tumitira tatay ko ng tulingan, galunggong, bisugo, yung mga kinakain lang. Ako hindi talaga eh, bira. What's your favorite book? Yung talagang pinakamarami kong beses na nabasa, yung ethics and anong tawag yan? Sa gobyerno? Hindi, ethics. Yung paano maging magalang, paano maging maayos makipag-usap. Good moral. Parang ganoon. Meron ako ng book noon. Somebody gave it to me. I think that was 10 years ago. Sabi niya, ikaw, hindi ko mo kanto boy ka. Pag tanda mo, kailangan kanto boy ka pa rin. Kailangan pinuhin mo rin ang sarili mo. Kaya kung minsan, ako napapansin niyo po sa telebisyon, hindi po kaila sa inyo, lumalabas po yung tunay kong pagkatao. Kasi hindi naman po ako mapagkubli. While it is true na pinipino ko rin ang sarili ko, pero kung minsan talagang yun po ko. Kita niyo minsan, nek-nek ninyo. Sosok pa ko kayo sa oblo. Diba? Kumbaga, pag ako po nakita nyo gano'n, naku, por Diyos por Santo, nakikita nyo po si Francisco Dumagoso. But also at the same time, being an honorable, I mean, you put H-O-N in my name, sa unahan, di ba? Honorable. Hindi Han. Pinipilit ko naman po yung gampanan. Ako rin naman po paminsan-minsan, nag-iingat din po na sa mga salitang binibitawan ko kasi nga po baka may mga batang nakikinig o baka may magaya at hindi magaya sa hindi maganda. But alam po ninyo, ako naman wala akong pinagkaila sa inyo. Talagang minsan tulongges po ako. Minsan talaga makikita po ninyo yung pagiging ugali ko sa Tondo at kung ano ko. Kasi I would rather be true to you, especially in a certain situation or certain issue. At least malalaman po ninyo at pag yun po yung pinanggigigilan ko na hotel, alam ko po yung isang bagay na pinag-uusapan. Yung katulad nga ng mga recent events sa Manila. Kaya wala po makapagsinungaling sa akin sa pier. Imagine niyo doon lang ho kami pumupupo. Every mo bata pa ho ako. Alam ko na ho takbo sa pier. Tapos bigla may isang
isang negosyante rin magsasabi ng kung ano para bang niloloko yung taong bayan. I won't allow it. Ganun lang po ako. Kaya, yan ang favorite ko. Munggo, sinigang, bangus. Favorite ano mo? Sinong Books. favorite leading lady mo sa pelikula? Matagal kami nagsama ni Priscilla Almeida nung nagsisexy pa ako. Yeah, no? In fact, inabol ako ng anino ko na yun. Ano to kang vice mayor? Pinosteran ako na nakabrief ako. Ako naman sabi ko nga, hindi po kailasay ninyo anong istorya ng buhay ko. At ang pag-artista po ay isa pong marangal na hanap buhay. Kaya po siguro, napapanood ninyo ko na ako'y may bareback. Yun naman po nagawa ko po yun nung ako'y nag-artista. Hindi ko naman po yung ginawa nung ako po naging halalan ng taong bayan. Pero yung pag-artista po, yan ay marangal na hanap buhay. At yan po may pagmamalaki ko. Never ko po yan na kinahiya. In fact, tinanong po ako kung ako yun nasa picture at sinabi ko naman po ako yun. At yun naman talagang ginawa ko. Taka yung bukol natural. Yun ho. Talagang medyo lamang ho ako doon. Medyo gifted child ho ako doon. medyo kahit pa paano naman may extra inch or centimeter. Yun ay gip po yun. Gip. Okay. Sige, ito. Mayor ng Maynila. Pinaka-favorite kong mayor? Hindi, no. I mean, pag narinig mo yung Mayor of Manila. Prestigious. Kasi alam mo, sa istorya namin, lalo na't nung nasa pamalang lungsod ng Maynila na ako, nagilig ako magbasa. Especially yung libro ni Nick Joaquin, yung Maynila May Manila. Talagang prestigious yung pagiging mayor ng Maynila. Well, that's one thing. That's your ambition? Well, as of today, yes. Simula na pumasok ako sa pamamahala, siyempre gusto mo na makuha yung maximum. And the maximum is being the mayor of the city and the capital of the country. Tapos, ang maganda ho talaga, no? Ang maganda ho sa pagiging mayor ng Maynila, challenging. Talaga pong challenging. Tamo yung demografiya po namin. Kami lang po yata, tingnan po ninyo, ang maraming Kapampangan, Pangasinense, Ilocano, Cebuano, Mindanawan. Sa Mindanawan, halo-halo pa yun. May Maranao, may Badjao, may Magindanawan. Halo-halo pa yun. Chinese, tapos taga Maynila, tapos old rich sa Manila, tapos old history ng Manila, the seat of government. So talagang, pag pinagsama-sama ang demografiya namin, talagang, wow. Parang nasa buong Pilipinas. You're talking to Mindanaoans, you're talking to Visayas, Visayans. Di ba? Parang, you're dealing with different culture, tradition, customs. So it's really a big challenge. That's why siguro hindi rin biro maging alkalde ng lungsod. Pag naging alkalde ka ng Maynila, halimbawa na lamang, nanalo ka, naging mayor ka na. Ang susunod niyan, presidente ng Pilipinas. May awa po ng Diyos dahil po kung ako'y bibigyan ng tao ng pagkakataong mag-alkalde ng lungsod, kailangan patunayan ko sa kanila na pwede magmilagro sa Maynila to bring back the glorious days of the city. And there's a saying during the 60s and 70s that where Manila goes, the country follows. But nowadays, we cannot say that. We cannot claim that. Really, we are way beyond or far beyond from other municipalities. Used to be municipalities of Metro Manila. My God, can you imagine Makati? Sitio lang ng Rizal nung araw yun. San Juan is bayan ng Rizal. Ang talagang syudad lang ay Maynila. But you know, we have to accept the fact that Manila is now being left behind. Except that, di po sa pagbubuhat ng bangko, you can check the records. So you go online and Google it. Recently, Manila, for the past 1 year lang ni President Mayor Erap Estrada, nanalo ulit kami. Number 3 na po ulit kami sa buong Pilipinas based on the National Consultative Competitive Council. We were number 3 in economic dynamism
Yun po ang napanalunan ng syudad. And dati wala ko kaming seal of good housekeeping. Ngayon po, hindi naman po sa pagbubot ang bangko. In 1 year lang po, ang grade po na perfect is 70. Ang nakuha po ng Maynila is 65. Almost perfect. Because of the changes and news that you hear, that what we're doing, and President Mayor Erap Estrada is doing, and katulong po kami in our own little way, nagkakaisa, and we are literally moving heaven and earth. And that's why, now, if given a chance, yun ang gusto ko. But yun, kung nangyari yun, I think the people will push you. Hindi mo kailangan hingin. Ang taong bayan. Kasi you cannot argue with success. Yeah, and of course, data, physical development, tangible development sa tao. Like in the case of, remember, if I may give at least one of personalities. Ping Lacson, an ordinary policeman, a police general. Ang police, hindi binoboto ng tao yan. Oo. Pero he was voted as a senator of the country. Why? Because of the performance. Noong siya ay chief of police. So, hindi mo maikukubli sa tao. Muntik pa maging presidente. Muntik pa. See? Actually, kung tumakbo siyang vice president, baka nun ni Fernando po. Malamang, landslide. Malamang, panalo na rin. Ang presidente na siya. Kasi, tapos na. Kasi, namatay din si FPJ. Kaya nga. So, Destiny. Being a president. Kaya nga sabi ko, what happened to me is divine intervention. Who could ever imagine nowadays, you name, bagay, alam to ng mga taga Maynila, no? Mga kilalang politiko sa Maynila. Yeah? Lahat sila, puro mga pamilya ng politiko. Mga Bagatsing. Biglang may dumagoso doon, from nowhere. Di ba? Kaya insulto ko sa sa mga political clan ng Maynila. Ako ang pinaka-insulto sa kanila. Para ba ang nangyari, ako yung Andres Bonifacio. Sila ito yung mga alta sa syudad na kilala nung panahon ng unang gera. Di ba? So, I'm not saying I'm a hero. No? That's not, hindi po, wala pong comparison ganun. Kumpara sa katayuan na lamang sa buhay. You're coming from nowhere. Di ba? Mga alta sa syudad to, mga alay ng politiko, then all of us siya din. Actually, baka ka dumating dito, binabasa ko tong libro ni Juan Ponce Enrique. No? At parang ikaw rin to anak din siya sa labas. Tapos, native yung kanyang nanay. Eskwela. Dahil sa eskwela. Sa eskwela din. So, it's a destiny. Destiny siguro. Kaya ako tingnan ninyo nung natanong ako, paano kung tatakbo ulit si Pangulong Mayor Erap na mayor? Hindi na ako tatakbo. Bakit naman? Bakit ko naman paguguluhin ang Maynila? Kung napapabuti na ang Maynila, dahil lang ba sa pwesto, makikipag-agawan pa ako. So that we can still prove to our people, especially the young ones, na meron pa rin politiko na hindi atat sa pwesto. Now, kung saan ako mailagay, well, it's all up to God. I mean, destiny yan. Who knows? Nobody knows what will happen next. So, anyone but Erap. Kung sino ang tumakbo dyan, lalabanan mo. Wag lang si Erap. Kung talaga pong si Pangulong Mayor ulit tatakbo, pagbibigyan po natin siya for the sake of the city. Because I believe in him in the last election. In fact, as of today, kaya mga binanggit ko nga sa inyo accomplishment, from bankruptcy, now we're about to go positive, and by 2015, baka maging solvent ng ang Maynila. So, imagine mo yun. Ba't mo paguguluhin yung isang sitwasyon na maganda na yung pundasyon? That's why. Pero kung yung mga silolong mo lang, o yung mga dati-dati pa rin nandiyan dyan, para hilain uli pababa yung Maynila, kahit na marami silang salapi, marami silang kakilala, malaki ang pamilya nila, fight tayo. On that note, thank you so much, sir. Thank you. Sir, it's an honor. It's an honor. Maraming salamat at kahit na traffic, nagpunta ka dito. At marami rin sa mga kabayan natin marami natutunan yung podcast, 7th podcast natin ito sa Martin's Man Cave. Pero bago ang, sabi mo nga, di ba, Manila muna. Bago ang Pilipinas, Maynila muna. So, dito muna tayo sa Maynila.
Thank you, Scott. Thank you, sir. Thank you. Mabuhay ka. This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.